Hello mga guys, so ang ating vlog for the day is magkakwento si Choco Pam sa inyo ng isang nakakatawang experience na nangyari sa akin nung nakaraang linggo. So yun na nga, nung linggo kasi, pagkatapos ng aking serve sa simbahan ay biglang bumagsak ang napakalakas na ulan. Kasi ang aking serve sa simbahan ay 7:30. So, inabot na mga 8:30 mga ganon. So, mga past 8, biglang bumusang isang malakas na ulan. So, marami sa amin na na-stranded sa loob ng simbahan dahil napakalakas at ayaw naming sigurin pa yung ulan dahil yun nga, ang tendency nun ay baka mabasa kami. At yung mga payong nadala namin ay hindi kakayanin sa lakas ng ulan. So, ang tendency pwedeng mabasa ang aming mga suot-suot at mga sapatos. So, yun. So, yun na nga, after the serve, kausap ko ang isang altar server. So, habang nagpapatila kami ng ulan, nandun kami sa bandang likod ng simbahan, doon sa may pinto, at pinagmamasdan namin yung kalakasan ng ulan. At pinag-uusapan namin ng altar server ay yung tungkol sa yun, kasi bumabaha yung lugar na yon, yung doon sa simbahan namin. Pinag-uusapan namin na, ayan, ang lakas-lakas ng ulan. Naku, paano tayo makakauwi nito? Lakas-lakas ng ulan. So, ayan, may mga payong naman kami. Hindi, lalo ako hindi ako makauwi, guys, kasi nakaputi tayo. So, syempre, kapag ikaw ay nakaputi, ingat na ingat ka sa iyong kasuotan para hindi mabasa at maputikan. Sapatos na suot-suot ni Choco Pam ay puti din at iniingat-ingatan natin para hindi masira agad. So, yun nga, kasi nga bumabaha na nga nung time na yon ng konti at nagwo-worry. Yun, nagwo-worry kami dalawa nung acolyte, nung altar server, na baka bumaha ng todo sa simbahan at matatagalan kayo makakauwi dahil syempre kapag ganun ay inaantay namin tumila yung ulan and then yung baha bumaba if ever na tumaas man yung baha. So nako-white tayo noon. Syempre kapag tayo naman ay nakasuot na white, syempre ang tendency noon ay ingat na ingat tayo sa ating kasuotan at hanggat maari ayaw natin basa o maputikan. At ganun din lalo na yung sapatos. Kapag yung sapatos ay puti, ingat na ingat din tayo. At higit sa lahat ay alam naman ninyo mga sapatos ngayon madaling masira. Ayaw natin malublob sa baha sapagkat baka masira agad. So yon. Nagkataon pa man din yung panahon na yan ay nakalimutan ko magdala ng extra sapatos para yun ang ilulublob ko if ever na magkaroon ng baha o mabasa man. So yun. So natagalan tayo sa simbahan. Aming funny conversation with the mass goer. Ito yung conversation. So tatlo kaming nag-uusap dito. Ako, yung altar server at yung mass goer na. So sabi ng mass goer sa altar server kasi nakita niya na may payong na bit-bit yung altar server. So sabi niya, "Excuse me, pwede bang makahiram ng payong? Saglit lang at ibabalik agad. Kukunin lang namin ang sasakyan at iaakyat dito sa ramp." So, yan. So, si kuyang altar server, walang ka-ano-ano na pinahiram niya yung kanyang payong. At sinabi niya, "Ay, okay po, sige po." Tapos, napansin ng altar server yung trolley na tulak-tulak niya ate. So, biglang nag-alala siya. Sabi niya, "Ay, may baby si ate." Tapos ako naman, nung napatingin ako doon sa trolley, ay oo nga, parang nag-worry kami kasi napakalakas ng ulanan that time. So, yun. So, sabi namin ganito. Sabi kong ganun sa nanay, "Nay, anak nyo?" Si nanay, that time nung nakaganyan siya doon sa trolley niya, tinitingnan niya yung ulan. Sumagot siya na, "Ay, oo." Sumagot naman siya na, "Ay, oo." Tapos, tinanong ko, "So, Nay, ilan po silang magkakapatid?" Kasi nakita ko may bata doon sa bandang likuran ko, nagtatakbo-takbo, malapit sa kanya. So, iniisip ko na may ilan siyang anak, 3 o 4. Ayan. So, sabi niya, 2. So, sige.
dalawa yung anak niya. So ako naman, palingon-lingon ako, tinitingnan ko nasaan yung isa. Kasi may tumatakbong bata doon. So iniisip ko baka yun yung tumatakbong iyon. Sagot niya dalawa. Tapos dahil sagot niya yun sa akin dalawa. So yun. Dahil naka-cover yung kanyang trolley, pasensya na guys kasi may guide tayo. Ayan, nilagay natin yung conversation para nasa ayos yung ating kwentuhan. So yun nga, naka-cover kasi yung kanyang trolley ng that time ni nanay. So sabi ko kay nanay, Nay, pwedeng masilip. So sabi niya habang nakahawak siyang ganyan, oh sige, eto bubuksan natin. So nung masilip ko yung trolley, nung binuksan ni nanay yung trolley, nagulat ako. Ang nandun ay dalawang Shih Tzu. Aso. Sabi ko, ay, aso. Aso pala. Hindi tao. So, kaming dalawa ng uncle server ay nagtawanan. Tapos si nanay na-realize niya na iba yung ano namin, nasa isip namin on that time. Sabi niya, ay, oo, aso, dalawang aso yan. Kasi ayaw nila magpaiwan sa bahay. Kasi pag iniwan daw sa bahay, kasi dalawa lang sila mag-asawa sa bahay. At nakatira sila sa Quezon City, somewhere in Quezon City. So, ayan, nagsisimba sa simbahan, dito sa simbahan namin. Ayaw daw magpaiwan ng mga aso sa bahay kasi nagtatatahol at nag-iiyak. So yan, nagwawala in short kapag iniiwan. So sila daw kapag umaalis, kadalasan kasama nila yung kanilang mga Shih Tzu. So yun yung funny conversation namin dalawa nung kaming tatlo nung mass goer. So paminsan-minsan may mga ganyan tayong experiences sa buhay. At hindi natin akalain na nangyayari talaga sa totoong buhay. So funny pero yet totoong lang. So yun yung funny story na pagkatapos ng misa. So titingnan ninyo na parang alam mo yung kasi sila mag-asawa sila na walang anak. So ang kanilang anak ay yung aso. So siguro nasa utak din ng nanay na yun mismo, yung dalawang Shih Tzu, yun yung anak nila. And hindi niya naisip na kami, ibang tao kami, na syempre kami, kapag nakita namin yun, alagang aso. As in, alagang aso. Hindi parang anak. So, hindi namin iisipin na parang tinutukoy mong anak yan. Pero, yun nga, marami ngayon sa mga panahon ngayon na kapag walang anak, lalo na ang mag-asawa, nag-aalaga sila ng aso at yun ang ginagawa nilang anak. So, lahat ay binibigay nila dun sa aso. Kung ano yung binibigay sa, alam mo, sa bata o sa tao. Ganun din ang treatment nila sa aso. Parang kapamilya. Binibigyan din ng special treatment. So, sila may mga magandang kama. Tapos, ayun, naka-aircon pa paminsan o naka-electric fan. Tapos, pinapa-veterinary pa yung aso para alam mo yung parang may monthly check-up or yearly check-up whatsoever, 6-month check-up yung aso para nasa ganun ay nasa magandang kondisyon o healthy yung aso. Ganun din ang treatment nila sa aso, parang tao din. So nakakatuwa din naman talagang pag nagkaroon ka ng alagang aso, kaya lang talagang magastos lang. So, yun yung yun yung aking sharing for the day at nakakatuwa, yung kwentong yung experience na ganun at hindi mo akalain yung mga nangyayari. Kasi 'di ba, kadalasan napapanood natin sa mga pelikula, yung mga comedy, kada natin pelikula lang yan, wala yan. Pero nangyayari pala talaga sa totoong buhay kapag yun, ganun, yung parang funny experience na conversation ay nangyayari talaga. So, hindi sinasadya, pero yun nga, nakakatuwa dahil at least
may nakilala kaming mass goer at natutuwa kami dahil nasa malayo pa siya, dumadayo pa siya sa simbahan para magsimba. So, ibig sabihin natutuwa siya sa simbahan at siguro yung service doon, natutuwa din sila. Kaya kahit gano'ng kahirap pumunta doon ay talagang sinasadya pa nila. So, yan ang aking vlog for the day. So, maraming salamat sa inyong lahat ng mga sumusubaybay ng aking channel. At doon sa lahat ng mga first timers, please don't forget to subscribe and pakihit na rin yung notification bell para kapag ako'y nagpapasok ng aking video ay ma-notify kayo ng tiriling, o diba? At pakiclick na rin yung like button at pwede kayong mag-iwan ng inyong comments sa comment section below kung ano man yung mga opinion ninyo at sharing o kung ano yung gusto nyo sabihin sa aking naikwento. Yan, sa comment section below. So, ayan, once again, thank you very much. Always stay safe and God bless. Hanggang sa muli natin pagkikita, kita-kits tayo. Bye-bye!